Hindi pantay. Hindi pantay yung leg ko, tsaka yung mukha ko. Nagmamadali ako. Eh, gabi naman. Parang Ngayon ko na nakita na nagpicture ako. Ito parang tanga. Para siyang nakikipaglako mo. Tingnan pulbo ko ba dyan? Tingnan. Hindi pumantay. Sino? Siyempre. Atakin ko sana kaso masyado matahaba yung pahat niya. Ito. Hindi yung mga early birds lang. Pero yung iba, early umuwi rin. Mahirap mo? Ay, shit. Mahirap mo? Hindi pa. Inaantay nga kita eh. Sinat ko na sa DND. Sabi. Ay, Makatulog yun. puntaan. Dali, punta mo. Gaspang. Baka mamaya may ano na to ha. Sa pula. Nalo ka na pala to ng ano ha. Nag-ano ka na? Sino MC nyo? Okay. Wanna get carried away. Alam niya na. Ano mo na dun ka? Dali, para maano na. Saan pa bukas ilaw? Yung isa sa stage. Kasi yung TV. Bubuksan ko na yung TV. Ay, kasi ikaw na nga. Buksan mo ilaw. Audit. Yung isa. Yung common lang. Yun lang. Yun din. Ha? PSW2. Son, nabasa mo na? Nabasa mo na? GC.
Doon ka pumunta. Sa electric pan. Pabalik tayo. Yan. Sakto lang. Mamaya. Ano yun? Pabangamot na naman yung ano. Suka? Ang gara na amoy. Pangit ang sarap na. Amoy masarap oh. Pero yung amoy. Ito na, Bi. Gamitin mo na. May iron ka na yan. Ano yan? Okay na nga. Ba't walang treat, te? Basta.
Magandang gabi sa ating lahat. Tayo mag-umpisa sa ating challenge night. So, tayo lahat ay manalangin muna sa ating Panginoon. Tayo lahat ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, makapanyalan sa lahat, salamat sa atin ito, sa bawat magiging Panginoon sa ating Panginoon sa araw ng Panginoon. Salamat sa kalusugan. Ang salamat sa mga kapatiran na nagpapatuloy sa iyong gawain. Salamat sa amin Diyos, Panginoon Jesus. Amen. So, manatili tayo nakataya, tayo magawitan. Lagi natin sumira sa pag-ibig. Muna natin ang Rice Girls. Whenever second third stands up, ready, ready, sing.
Amen. Maraming salamat sa meeting. Napakasaya sa Panginoon pag nagsama-sama tayo nanalangin sa Panginoon. No? So, sa ating usapan ito ay announce mo natin kung anong mga activities na meron tayo sa ating church. Kampanan po natin laban sa ating mga tungkulin. Yung ating choir, yan, bukas po may choir po. Talagang siyempre panalangin din natin na
huwag magkasakit, di ba? Siyempre, maging ma-develop pa yung magandang boses pagdating sa choir. So, pag-reading natin yan, no? Yung po, bukas yung magandang panahon, pwede po mag-follow up sa billing, sa bawat ESW5 group, na kung saan tayo nakatuwa sa group natin, supportan natin sila. Diba, huwag natin isipin, wala si leader, paano yan, diba? Tayo mismo bilang isang grupo ng bawat ESW ay magtulungan po para makakakita tayo ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. And then, pagdating pa na Wednesday, may prayer meeting po tayo, diba? Alam natin bilang sa Kristiyano, sa araw ng Wednesday, meron po tayo prayer meeting. So, hindi natin kailangan magtanong-tanong ka. Alam natin yan bilang sa Kristiyano, tugulin natin, meron tayo panalangin sa ating Panginoon. Hintayin natin kung pagdating ng Friday, meron pa tayo challenge night, no? Talagang nagiging hamon din niya sa atin. Sa bawat isang linggo, talagang masarap mag-linggo sa Panginoon, di ba? Kompletong araw mo, may Wednesday ka na, may Friday ka ba? Pagdating ng Friday, di ba? Yung Sabado, di ba? May visitation, talagang baga sa Monday pa lang, yung mga patay, pagdating sa Wednesday, pataas ka, di ba? Siyempre, bilang isang Kristiyano, tutuloy natin kung tayo sa ating gawain, sa ating church. Panalangin natin yung mga bawat grupo na makapagdala ng disciple, di ba? Hindi niya sa Panginoon kasi may bagong tayo na nakakasama, bagong baptist. But talaga tutukan natin sila, di ba? Huwag natin pigilin na nabaptisin mo. Hindi yan, kailangan na sila tutukan para mag-disciple, maging faithful pa sila sa Panginoon. Okay? Pagdating ko ng umaga, ito ay visitation po, bawat grupo. Pagdating ng hapon, ayun na, may practice sa choir. Siyempre, bilang isang choir member ay suportahan natin bilang isang ministry. And then pagdating ng hapon, iba kasi mga ibang grupo, gusto may Bible study, di ba? At iba sa arts, walang saan man yan, ay tungkulin din natin bilang isang anak nito sa nakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Siyempre, pag-train din natin sa Maragunda yung gawain ito sa Maragunda. Pag-train din natin yung mga disciple na talagang tinututukan nila, di ba? Yun yung panalangin din natin sa Maragunda. Pagdating pa lang ng service, kailangan hindi na tayo sasakay na lang. Di ba hindi yung pagdating pa lang ng service, hanggang pay driver sa atin. Kaya sa atin, bilang sa Christian, agahan po natin. Kasi sayang yung oras eh. Kaya nga alam pa pag sa ang Christian may kita pag maaga pa lang talagang very excited yan na nakapunta ng church. Kaya huwag tayong magpapalit kasi alam natin masasayang yung oras natin, nag-aantayan pa. Diba? Hindi yung naantay pay driver para mas papalang niya tayo, masasakyan na tayo, nalilipat tayo. Diba? Kailangan mo yung sa Kristyano, maging maaga tayo. Okay? Minsan tayo, ganito yung gagawin natin. Pagdating pa ng 9 o'clock, mo Sunday school, so alam natin, iba sa atin talaga tutok sila sa Sunday school. Marami natutunan sila sa kanyang subject. Pagdating ng ako po ay ng tangali, niyan tayo worship, di ba? Pagdating ng hapon, 2 o'clock to 3, ay may fellowship po ng DSW. So, siyempre, bilang isang parte ng DSW, supportan natin ang ating mga grupo kung saan tayo nakatulog. Okay? Pagdating po ng hapon, niyan po tayo fellowship na DSW din, afternoon worship. So, talagang siyempre sa ating bilang sa kapatiran, tuloy lang natin ang sa ating Panginoon. Kaya may kailangan tayo malaman na tumigil sa Pilipino, kung ano na nakapasin dyan. Kaya huwag natin kalimutan, siyempre tungkulin natin bilang isang kapatid ng gawain na ito, yung ating tubig tsaka kuryente. So siyempre alam natin yan bilang isang kabahagi ng iglesia ito, huwag natin hayaan tungkulin natin sa ating Panginoon. Alam na, pag pinagpala tayo ng Panginoon, tulungan natin sila. Okay? Yan po, announcement. So, ngayon gabi po, bukas ang ating harapan. At tayo
magpapasalamat sa ating Panginoon. Testimony, di ba? Sabi niya, maliit na niya nung malaki dapat tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, di ba? Spiritual o material things, dapat nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Okay? So, 3 taon lang po. Volunteer po sa bawat DSW. Okay? Doon tayo sa DSW number 3. Para sa siyempre, very excited tayo pagdating ng challenge night. Di ba? Volunteer po. Magpasalamat tayo sa Panginoon kasi kailangan mag-ready tayo, alam natin kung challenge night. Ready ka magpasalamat sa ating Panginoon. DSW number 3. Sino po? DSW number 3. Magpapasalamat. Salamat tayo sa ating Panginoon. Tagalan natin pagiging Kristyano pero nahihiya pa tayo magsalita sa unahan. Diba? Kapag hindi tayo, lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoon kung yung bagay o materials o spiritual nangyayari sa buhay natin. Okay? Sino ba? DSW number 3. Volunteer. Amen. Amen? Amen. Yan po. Tuwagin natin si Sir Rian ang magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagpapala niya sa atin sa araw-araw ngayon, sa pag-iingat sa pagpasok sa school. Dahil nagpapasalamat din po ako sa wisdom and knowledge na binibigay niya sa akin sa school. Amen. Amen. Salamat sa testimony sa Ryan. Okay, kung patuloy nagsagawa ng Panginoon, diba? I-pray din natin yung mga disciple natin. Okay? Sino pa? Sabi SW number 2. Testimony po. So, volunteer po tayo kasi, diba? Amen? Sino po? Sige po, huwag kayo mahiya kasi ayan na yung nagiging encouragement sa atin, diba? Sa mga kapatiran na nagsasalita. Okay? Tayo, Mr. Nabi. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako naman nagpapasalamat sa Panginoon dahil naka-15 years na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil talagang kahit sa ups and down, talaga nandito ako sa Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon dahil kahit na anumang problema dyan, kahit na anumang pagsubok na dumadating, still talagang hindi matitinag yung paglilingkod ko sa Panginoon. Kaya salamat talaga sa Panginoon dahil kahit na nandiyan si Brother Larry na nagkaroon siya ng anxiety, alam ko naman talaga napakahirap. Napakahirap talaga na makasama niya ganyan kasi makulit Makulit talaga siya. Kaya salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya talaga ako ng mahabang pasensya, mahabang unawa. Na Panginoon salamat sa Kanya dahil talagang binibigyan niya ako ng talaga napakahaba talaga ng Kaya sabi ko, lakasan mo lang yung loob mo. Kailangan ng mga trials na dumadating sa atin. Kailangan talagang ano mo natin yan, i-wash out natin yan. Kasi andyan naman sa Panginoon lagi na tumutulong sa atin. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa 15 years na ako nandito sa Panginoon, nandito pa rin ako. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Amen. Salamat Pastor Nabi sa kanyang testimony, no? Pag-pray din natin sa Pagdari na mas lalo pagalingin pa ng Panginoon. Siyempre, pag-gamit-gamit niya sa Pagdari, no?
especially sa mga gusto natin sa kanyang kalakasan din. So, yes, sabi niyo number 1, testimony. Volunteer. Amen, Sister Lisa. Good evening sa atin. Ako naman po, pinapasalamat ko lang sa Panginoon yung kalakasan talaga na binibigay sa akin ng Panginoon, yung pagpapala at saka yung pagpaprovide niya sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon kasi ginagabayan niya si brother din sa trabaho niya, dun sa biyahe niya kasi sobrang malayo talaga yung biyahe niya. Yung salamat sa Panginoon kasi talagang lagi akong nagpipray sa kanya na ingatan siya talaga ng Panginoon. Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon sa pag-iingat sa kanya. Salamat din sa financial na yun, yung binibigay sa amin talaga kasi yung may pasok na rin si Yuri sa Monday. Salamat sa Panginoon. Alam ko naman na yung Panginoon na magpuprovide ng mga pang-araw-araw niya talaga na bago. Salamat sa Panginoon talaga. Salamat talaga na yun nga, yung kahit anong pagsubok talaga na dumaan sa buhay natin, sa pamilya, talagang wag nating isipin at saka wag nating yung Panginoon na wag nating questionin, di ba? At saka wag nating pabayaan yung paglilingkod natin para lang dun sa mga ganyang problema. Bagkus na maglingkod tayo kasi para humingi tayo ng tulong sa Kanya. Kasi yung Panginoon lang naman yung bibigay sa atin ng tulong talaga sa mga ganyang problema. Kaya ako talaga sabi ko sa Panginoon, minsan pa nag-usap mga kami na Yuan, sabi ko kay Yuan, talagang wala talaga, kung ako lang tatanungin, sabi ko lang makakahadlang sa akin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi sabi ko, subok ko na yung Panginoon talaga na lahat ng pangangailangan natin talaga, yun, pinaprovide ng Panginoon talaga. Yun, talagang nararamdaman ko talaga na buhay yung Panginoon sa atin. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kasi talagang, talagang, ewan ko kasi hindi ko talaga ma-explain talaga yun na yung Panginoon talaga yung, parang tatay ko na rin, tsaka nanay, yun, salamat sa Panginoon talaga. Kasi siya lang talaga lagi yung hinihinga ko minsan pag may problema ako, siyempre hindi naman mawala sa atin yung problema, kaya lagi ako nag-pray niyan, talaga kahit saan ako talaga, kahit sa tindahan ako, talaga nag-pray ako na parang, alam mo yun, pinakausap ko talaga yung Panginoon na Lord, ikaw na yung bahala, Panginoon na, sabi ko, gawin na naman kasi ikaw naman yung provider, sabi ko ganyan, kaya yun, salamat sa Panginoon talaga kasi, sobrang, siyempre, minsan may malungkot din tayo na paglilingkod na parang ayaw natin magsimba, pero talagang pag inisip mo na ang Panginoon talaga naman yung pinupuntahan natin, hindi naman, kumbaga, kahit na-discourage ka, siyempre, hindi naman natin maano yun sa mga kapatiran minsan na meron na parang mag-discourage ka sa tao na gano'n. Pero sabi ko, hindi naman sila yung pinaglilingkuran natin yung Panginoon naman kaya sabi ko nga sa kanila, kahit kinayuan kayo, sabi ko kung ano man yung mga pagsabot ko yung kunyari na ma-discourage ka sa church, huwag na huwag ka maalis. Kasi sabi ko kayo maalis. Kasi sabi ko ganyan, hindi naman sila yung pinaglilingkuran natin yung Panginoon naman kaya tingin lang tayo, straight lang yung tingin natin, huwag tayo tumingin sa tao kasi sa Diyos lang tayo titingin. Kaya yun, salamat sa Panginoon kasi talagang yung mga dalawang anak ko kasi dito talaga sila sa church na pag tinawag talaga sila, pupunta sila sa church kahit pag walang gawa talaga. Kaya yun, salamat sa Panginoon kasi masaya ako kahit minsan wala akong kasama sa bahay, minsan nasa Maragon dun sa Yuri. Minsan silang dalawa, dito sa church, ako lang natitira sa bahay. Yun, salamat sa Panginoon. Hindi naman ako nalulungkot kasi alam ko naman na nandito sila sa Panginoon. Mas gusto ko nga yung lagi sila dito sa church kasi siyempre, masaya ako kasi hanggang sabi ko kapag mawala kami, na kumbaga nandito pa rin sila sa church kahit wala na kaming mag-asawa. Yun, salamat sa Panginoon talaga yun. Salamat. Amen. Yes, salamat sa
testimony kay Sister Lisa, no? Talagang nagiging tapat siya sa gawain ng Panginoon, diba? Nagpapatuloy sa gawain. Kaya nakikita na sa kanila na nagsasalita, encouragement banks, diba? So maraming salamat sa nagbigay ng testimony. Sa awitin, tawagin natin na magbibigay ng special number. Grupo ng DSW number 2. Amen. Maraming salamat sa station number ng DSW number 2 para sa ating paghandaan ng usap, pahinga, pagkikinig sa salita ng Diyos. Tawagin natin si Brother Jason para sa mensahe. Amen. Sa magpapalagay po sa atin lahat. Ako muna nagpapasalamat po sa Panginoon sa gabi nito na privilege po na tayo po salamat na share po na salita ng sa grupo nito. Tsaka po nasalamat sa tiwala ng ating pastor. And then talaga, blessing sa Panginoon, syempre talagang ang pag-iikisyalo natin, mahirap man o talagang may pagsubok sa buhay natin. Pero piliin pa rin natin kalooban ng Panginoon sa ating buhay na tayo magpatuloy sa gawa ng mga kapatid. So sa gabi nito kapatid, tayo po ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Buksan po lang ang mga Biblia sa Romans chapter 16, verse 1 to 6. Romans chapter 16, verse 1 to 6. Nakita na po ba? Verse 1, I commend unto you Phoebe, our sister, which is a servant of the church which is at Cenchreae, that receive her in the Lord as a becoming saint, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you. For she hath been a sufferer of many, and of myself also. Great Priscilla and Aquila, my helpmate in Christ Jesus, who have for my love laid down their own neck, unto whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Likewise, greet in the church that is in the house. Salute my well-beloved Epaphras, who is the first fruit of Achaia,
unto Christ. In the last verse, Great Mary, who bestowed much favor on us. So let us pray that tumalala sa Panginoon. Dakilang Diyos, o Present Ama, maraming salamat sa gabi ito. Maraming salamat sa pagkapasa ng mensahe, Panginoon, naging hawak po sa aming Kristiyano, aming pumubuhay, maraming namin ang bawat isa, pagkalaman sa mensahe ito. Maraming salamat sa kapatid sa aming buhay, at patawad sa aming mga pagpulpot at aming. In Jesus' name we pray, Amen. So, ating topic sa gabi ito is different forms for a teamwork. Different forms for a teamwork. So, may kita po natin dito sa binasa natin sa Romans 6:1-16. Apostle Paul had different people with him in the service to God. They had Paul and the love of God, so become successful in the ministry. Our church also needs the following member for it is continue to grow. So may kita po natin, sa buhay mo ni Apostle Paul, may kita mo lahat po ng journey, sa mission po, lahat ng establish po ng gawain ng Apostle Paul. May kita po natin yung progress sa pagiging Christianity. And yung pagkahandling po sa mga Kristiyano, kung paano po namimintin po sa yung mga tao ito. So, bibigyan po natin ng ibang topic dito, ang mga example po ni Apostle Paul, na nakitaan po ng katapatan sa Panginoon. Sabi po rito, number 1 natin. Number 1, helper like Phoebe. So, may kita po natin sa verse 1-6. Sabi niya, I commend unto you Phoebe, our sister, who is the servant of the church witness Cenchrea, that can serve her in the Lord at becoming saved, and that in assist her in whatever business she had need of you, she had been a supporter of many, and of myself also. So may kita pa si Phoebe, ito po naging example po ni Apostle po na itanang katapatan sa Panginoon. Kaya sa ating mga kapatid, sa atin, kailangan po tayo ng simbahan. Kailangan din tayo ng pastor natin. Kasi ang pag-simbahan kapatid, hindi lang po pa sa pastor po yan. Dapat tayo may ibang Kristiyano, dapat nagiging kalima po tayo ng simbahan ito. May kita po natin dito, si Phoebe, example po ni Apostle po. Sabi dito, what kind of a helper the church needs? And then member who voluntarily and sacrificial help for the sake of the church. So may kita mo ito si Phoebe, may kita mo tapat sa Panginoon. Na walang reklamo sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Kung ang sinabi sa kanila ni Apostle, kung gagawin niyo yun, walang masumbat yun. Lahat may kita may voluntary, walang kapalit ito kapatid sa paglilingkod. Kaya tayo kapatid, kaya tinuturuan tayo ng pastor natin, voluntary tayo lingkod sa Panginoon. Kasi di natin mapapakita, magiging voluntary natin, nagkakaroon natin ng kusa ng paglilingkod sa Panginoon. Right? Kasi kung tayo lahat dito sa church natin, kung tayo babayaran ng pastor natin, hindi na paglilingkod yun, service po yun, binabayaran ka. Bakit tayo, sa mga trabaho, sa kumpanya o sa mga mga sekta, kaya naman tayo nagtatrabaho, bakit dahil sa pera? Kailangan natin mabuhay. Kasi nga, binabayaran ka, pero pag hindi po sa simbahan, hindi po gano'n. Kaya po tayo tinuturuan ng pastor na voluntary and sacrificial. Kaya makikita po natin ito si Phoebe, yung example na po sa Paul, tularan mo si Phoebe. Ito si Phoebe, nagtinutusan sa Paul na walang kapalit, na walang reklamo sa paglilingkod. Kaya isipin ba, bakit po ito, minimension po ni Apostle po, kasi grabe ng katapatan itong babae ko sa panahon ni Apostle po. Kaya sa atin mga kapatid, kaya sa amin testimony nito, 15 years, grabe. Isipin mo yung pagdinig mo 15 years simula, nagdinig ka sa parang gawin na natira 15 years. Isipin mo sa sakripisyo mo, involuntary mo, nagdinig ka sa Panginoon ilang taon yan. Pero isipin mo mga still, nagdinig ka sa Panginoon, di natutuwa ka. Natutuwa tayo ng bawang isa na tayo naninitin sa gawain ng Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ni Apostol, yung example ni si Phoebe, isipin mo, kaya matuwa tayo. Kung lahat ng mga kababaihan sa simbahan ito ay kalinga ng pastor natin. Ano po umiyak sa simbahan natin kung lahat tayo ay tumutulong sa plano ng pastor, tumutulong sa plano ng mga manggagawa, tumutulong sa plano ng simbahan ito. Ano
Di ba? Kung ikaw tapat ka sa Panginoon, kung ikaw tapat ka sa Panginoon, paano mo iba mo kapatiran na hindi tapat sa Panginoon? Kaya sabi ng testimony, kung umikot ka sa Panginoon, diretso lang. Diretso ka lang. Kasi hindi naman madala magiging Kristiyano natin mga kapatid. Dapat tutupad ko sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Kaya ito po sinasabi ko po ni Apostle si Bibi, kaya sa ating sa mga ladies, o young people, o mga men. Example lang si Bibi. May kita mo ito sa wala talaga masabi dito sa katapatan ko sa babae. Kaya napaka-active sa simbahan. May kita din siguro, nakikita ni Porto. Kung service na, nandiyan si Bibi, nandiyan na, makikita sa salita ng Diyos. May kita mo, gumagawin para sa Panginoon. Kaya nga dito nakakalungkot ng kapatid, dapat magkaroon tayo ng malasakit sa simbahan. Dapat tayo involved tayo sa ministry. Dapat paganda natin sa simbahan natin. Dapat tayo magkaroon tayo ng volunteerism na ay brother Brad, pwede ba kung matulong sa pag-assist ng blood ministry? Hindi, nakikita natin, nagano'n ko si brother na nakikita na dapat ikaw tayo ng voluntary sa Pilipisan. Kasi masarap ng kapatid, kung tayo bang isa, gano'n ang puso natin na katulad po ng bibig nito, na minination natin apostle po kapatid, dapat gano'n din po tayo bawag sa mga Kristiyano, tayo bawag sa mga kapatid. Kasi masarap yun, tayo bawag isa, kasi simbahan tayo, hindi tapat tayo, nakikita tayo nilinis yan. Kaya nga dapat sa atin dito mga kapatid, hindi sa atin pinapractice ang pastor natin. Engineer ka man o lawyer ka man, pagdating sa simbahan, dapat pantay ka. Mag-inis ka, mag-teacher ka, o anong staff, kung anong staff, ang karin mo sa buhay mo, dapat lawyer ka pa rin kapatid. Pagdating sa ministry, kung ano pag-inis na mag-inis tayo mga kapatid. Kasi gano'n po ang natin sa simbahan tinitray sa atin ang pastor natin. Di ba? And then number 2. Number 2 natin, sabi nito, risk-taker like Priscilla and Aquila. Number 2, risk-taker like Priscilla and Aquila. Nakikita pa lang sa verse 3 to 5. Sabi po, ginagit po nila po sa po, sabi, greet Priscilla and Aquila, my helper in Christ Jesus. Bakit ito minimension lagi ng po sa po? Priscilla and Aquila, my helper in Christ Jesus, who have for my life laid down their own neck, and to whom not only I give thanks, but also for the church of the Gentiles, likewise great the church that is in the house. Salute my beloved Apollos, who is the first fruit of Aquila and the Christ. So makikita po natin si Priscilla at Aquila, isa po ito sa mga hinamaan ni Apostol sa kanyang mission. Sabi nito, what kind of risking should take? And then, willing to lose anything like just achieve the most desired for my church. Isipin po natin, ito po si Priscilla at Aquila, handa po itong makasama ni Paul sa kamatayan. Isipin mo, burden na itong dalawang asawa ito. Talaga kahit ano mangyari, sasamahan na sila po. Ang kailang pastor. Isipin mo natin, bingit na kamatayan kapatid, paano kapatid nila po, maraming persecution po doon. Pero makikita po natin, handa sila samahan si Paul na itong dalawang mag-asawa ito. Alam mo yung panahon nito, nomination ni Paul, ito yung titinda sila ng tent maker sa Bukapas, nakikita po natin yun. Sila po yung nomination po ni Paul. Ito mag-asawa ka natin ang kapatid sa Panginoon. Yung kanila sabi ito, willing to spend anything, right? Mahanda sila mawala ng pera. Na makasama naman si Paul. Kaya sa atin dito kapatid, nakakalong sa ating simbahan. Sa church natin, ang pastor natin, maganda ang vision. Sa programa na may tubig ng simbahan, pero karamihan sa ating hindi nakikita. Dapat tularan natin ang dalawang kasama ito. Kaya ako nagiging example lang kami kapatid, kasi everyday namin nakakasama ang pastor.
imbis na sumusubok din kayo na makasama yung pastor natin sa misyon. Kasi alam mo kapatid, masarap sumama sa mga tao talagang palaban hindi kayo iwan sa gawain ng Diyos kapatid. Nagkaroon ka ng problema, iiwanan mo yung ministry mo, hindi kayo kapatid. Isipin mo ito kapatid sa panahon po, ito na mag-asawa ko niya, pag iniwanan. Si Priscilla, hindi kina si Paul, kapatid, hindi po iniwanan ko si Paul. Kahit pagkamatay sa video, sabi dyan, who have for my life, lay down their own neck, kapatid. Bingit ko na kamatayan ng kapatid, na hindi na iniwanan si Paul. Kaya sa ating mga kapatid, kaya tayo, tinitreat tayo ng pastor natin, lagi kayo mag-join sa ministry. Kaya nga dinadala ka ng Panginoon ng pastor natin sa mga gundo. Bakit? Diyan po na-test mo talaga sa sama ng pastor niyo. Tama? Pag pupunta ka na po, usapan ka pa. Kasi sabi ng pastor na, di pupunta kayo papi, sasama ka. Pero po sa mga gundo, ay hindi ka pupunta dyan kasi baka madulas pa ako. Mainit. Hindi ka pwede. Doon para sa pastor hindi ka pwede. Dapat kung saan man ang pastor mo, dapat doon ka. Bawat isa sa atin. Kaya sa atin dito, may ilan sa ating mga ladies meron patulongin, nagagawa na yan. How much mo sa iba mga meron na simbahan ito? Dapat, ayun lagi natin ilalagay kung saan ang pastor natin, dapat yun nandun din tayo. Kasi mas lang yung kapatid, hindi yung kapatira mo nandoon sa gawain. Diba? Kaya sa maayong lugar ba niya nandun tayo mga kapatid sa Panginoon. Kasi nandun yung pastor natin, kaya doon natin makikita kung talaga mahal natin ang pastor natin. Right? Kaya sabi ko, di mahal mo ang Panginoon eh. Doon po natin matitest kung mahal natin ang Panginoon, doon sa pamamagitan ng ating pastor. Tama? Sabi mo, di mahal mo ang pastor, di mahal mo yung Panginoon. Pero nga, ang tanong nga ng kapatid, nandun ka pa sa pastor mo, at tumutulong ka sa kanya. Right? Isipin mo natin, ito yung sinasabi, what kind of honesty should take? We didn't lose anything na just achieve the most desired for the church. Kaya matagkaroon tayo dito ng bigayin ng mga dating cellphone dito. Bakit? Diyan natin matitest kung talaga sasamahan natin ang pastor natin. Ilang beses na nangyari, di ba alam mo, 3 beses o 2. Karamihan, bigay, siguro mga miyembro ito, masira ko cellphone pa, binigay. Yung iba, magandang klase, ibang wedding ring pa binigay. Kasi na dyan natin makikita yung pag-ibig mo sa Panginoon kung talaga sasamahan natin ang pastor natin sa gawa mo. Diba? Pero lahat naman tayo siguro nadaanan natin, pero sa Panginoon yun. Kasi dinaan natin yung tinatawag na sacrificial, kahit masakit sa puso natin, kailangan natin ibigay. Kasi sasabi nito, that is time for the church, kailangan natin ma-achieve yung mga kapatid. Kasi ito yung example ni Apostle Paul na bigyan na kamatayan kung mag-asawa, sinasamahan si Paul. Alalahan natin mga kapatid, wala po persecution sa atin ngayon. Malaya po tayo mga Kristyano. Pero makikita natin mga Kristyano, blessing na lang kapatid. Ang church natin, minsan makikita natin, only na lang kapatid daw dumadalo. Only na dumadalo sa prayer meeting. Only na dumadalo sa church night. Only na dumadalo dito kapatid sa visitation. Only na dito makakita sa choir. Dapat natin mapakita na talaga bang sasamahan natin o pasunod sa natin. Nakakalimutan ko kapatid. Kaya mga sabi na, ibang Kristyano kapatid, meron pa, attender lang. Hindi nagagamit sa gawain ng Panginoon. Ikaw ang natuwa ka, attender ka, kasi hindi ka nagagamit sa Panginoon. Pagkas ng teaching, uuwi ka na lang, wala akong nakaibig sa ministry. Nakakalimutan ka Kristyano. Dapat ang buhay natin pinapagamit natin sa Panginoon mga kapatid. Dapat nagkakaroon tayo sa Lord. Itong Saturday sa sama ko sa visitation. Magka-practice ako ng choir. Magkikinasabi lang, magdadala ako ng bisita. Mag-disciple ako. You know bakit kapatid? Bakit ang simbahan natin hindi lumalago? At hindi dumadami ang membro. Kasi tayo lang din usap-usap.
Nawawala kapatid yung natin discipleship natin sa Panginoon. Dapat, the more bago mo na lang pala tayo dyan, encourage din. Lumago kayo sa Panginoon. Diba? Kasi kung tayo kapatid, discourage kasi tayo natin mag-usap. Mas maganda may bago naman. Kasi in-encourage ng mga tao yan. Kasi kung tayo lang sa nagkakaroon po dyan kapatid at inggitan. Minsan magagamit sa kapatid mo. Tama, diba? Pero kapag may mga bago dyan ang kita mo, kaya people, mga men, ladies, magdadala din ako ng bisita, mag-disciple din ako. Pero kapag di nawala kapatid sa birthday natin yung pagdadala ng bisita, naku kapatid, kaunti-unti babagsak ang simbahan natin. Diba? Masarap kapatid maglingkod sa Panginoon, yung nakasama tayo mga bago. Paano i-encourage natin mga kapatid? Like ito mag-asawa ng kapatid, makikita mo yung involvement ito mag-asawa ito, kaya po makikita po natin. Napakagrabing puso nila sa gawain ng Diyos kapatid. Kaya ganoon din po tayo bawat isa. Kapag tayo nilingkod sa Panginoon, dapat walang reklamo. Kung saan ka dali ng pastor mo, stay ka. Kung sinabi pa sa punta tayo ng mga you go. Maganda ka kasi ministry po pupunta natin mga kapatid. And then dito po, and then sabi rito, sabi natin, never like Mary. In the verses ko, makikita natin yan. Sabi dyan, great Mary, who bestowed much labor on us. So, makikita po natin, the first century, Christian woman, siya po sinasabi ni Paula, grabe mag-labor to. Grabe paglilingkod nito sa Panginoon. Siguro nakikita to ni Paul sa Panginoon na ito lagi ng dyan. Kahit hindi napapasan siya ni Apostle Paul, nakikita mo naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sa ating kapatid, ini-example dito, a labor is hard worker. Hard working is applying your ability with focus. And then, intending works with energy and commitment to the ministry. Kung meron pa tayong puso, kagaya ng meron kapatid na hard working, o sinasabi na labor, kapatid. Kaya nga diba, sa construction, ano ba yung mas nahihirapan? Yung masal o yung labor? Diba labor na nahihirapan? Ang masal, magtatapon ng semento, pero nakikita rin yung labor, yung naghahalo, tapos magbubuhat, ahaluin niya pa, ipapasa niya rin din sa magbabato ng semento. Isipin yung labor na yun. At po yung tulad ni Apostle si Mary kapatid, ay kita mo, talagang napaka-support kapatid ni Apostle Paul. And then sabi nito, tending works with energy with commitment to the ministry. Kaya sa atin dito kapatid, kaya mas masarap makakita kapatid, yung mga Kristiyano, na gumagawa sa simbahan, minsan nag-overtime, ito yung simbahan na gumaganda, kasi nga, may mga member ang tumutulong sa ministry kapatid. Kaya dapat dito pag Saturday, kung may mga player mga men and ladies o mga young people, dapat inaaso natin simbahan natin. Kasi ito gusto yung kapatid minsan makikita pa natin, walang malasakit ng iba sa atin. Minsan makikita rin, auditorium natin makala. Wala na pupusang mag-ilis. Diba? Makikita mo dyan, bumi, tapos yung mga paligid natin, dami, maraming agi. Hindi tayo tungkol sa mga kapatid. Kaya maganda sa atin ang pagkasimbahan at magkaroon tayo ng malasakit, magkaroon tayo ng labor. Dapat nag-usap-usap kayo, dapat nagkakaroon tayo, dapat general cleaning tayo. Kahit yung mga bawat department, pwede yun, linis tayo sa simbahan. Kasi ang nangyayari kapatid, hindi po nangyayari po yun. Dapat nagkakaroon, kaya nasasabi po dito kapatid, voluntary and sacrificial po dapat kailangan. Kasi hindi po magbabago yun, hindi po natin gagawin yun. Kasi kung di natin gagawin, walang pagbabago kapatid. Dapat gawin po natin yun. But dati, siguro 2008,
2018 yata, nagkaroon tayo ng ganun dati. Sabado pa lang, may naglilinis na, hinahanda natin proper service natin. Dapat mas maibalik po natin yung mga kapatid. Magkaroon po tayo ng concern. Kaya sabi, hindi po yung posture, dapat ikaroon po tayo ng teamwork dito mga kapatid. Kasi pangalagaan po natin simbahan natin. Huwag po natin iaasa sa mga gawa. Dapat tayo bawat isa. Dapat mag-usap tayo at tumulong dito sa simbahan. Diba? Kaya nga nakakalungkot dito mga kapatid, wala nang people na tutulong dito. Hindi yung tinitin ng mga anak ko yung mga sa simbahan. Balang araw masisisip po tayo dyan. Dapat yung mga anak ko tinitin yung simbahan na tulong kung Sabado at Friday. Kasi hindi, pag yan ang tinitin nila, hindi iibig sa ministry yan. Naliwala kayo. Hindi iibig sa ministry. Ito, pinag-aaralan natin, hindi na ma-apply yan, hindi na nilapit sa Panginoon. Kasi marami na mga kabataan tamad ngayon. Wala naman sa simbahan. Pero kapatid early days, kapatid dito, grabe pulusok ng mga people dito, maabot para 70. Natutulog dito, early days kami sa baba. Umaabot na 70, pero ngayon kapatid, pag-uwi kami ng mga gagapos Sabado ng gabi, kahit isang yung people wala natutulog dito, so, ano nangyari? Bakit ganun? Marami yung people na nalawalan, hindi na natutulog dito. Kaya kapatid, pag-pray mo mga anak mo na lumapit sa Panginoon. Kasi parang ano magiging sakit mo yan. Kaya nga tayo kapatid, di ba, lagi natin tinitrin ng mga kabataan, mapalapit natin sa gawain mo sa kapatid. Lapitin niyo sa Panginoon kasi parang araw na yun. May example naman ito kapatid eh. Di ba sabi ko sa inyo, yung mga anak nyo yung pipigilin sa simbahan ng punta. Pinigilan nyo ngayon, di sakit sa ulo. Kasi nga, pag yung mga anak nyo na gusto matulog sa simbahan, maganak ka. Kasi simbahan ang pumuntahan yan. Di ba? Ako sa beses sa panahon nyo. Kasi siguro paano namin may babalik kung gano'ng moment na yun ng early sa masaya. Pag Sabado, pag Friday pa sa baba, marami ng people na tutulog. Friday pa lang ang gabi, yung devotion pa sa natin. Isa mahapon, maabot na ng devotion dito, 2 oras, 3. Bukod pa madaling araw, kasi bigising na pa kami, alas 3, hanggang alas 6 yun. Kasi moment na kapatid, para yun ang anak na magiging matatag sa gawain ng Diyos kapatid. Kaya kung tinitrain niya kapatid ng pastor natin, magiging matatag sa gawain ng Diyos. Diba? Kaya may kita mo diba, may mga misa na sinashare sa atin, grabe pa naman mga young people dati sa bawal, di devotion. Isa puno na, misa na mga may araw yung office ng pastor dati sa sobrang kamong araw. Kasi mga dinadala namin galing maligsip pa. Isipin mo kapatid na mula maligsip hanggang 7-11 sa Palapaan, nilalakad lang yun. Bakit dito sa may at nilalakad lang papunta rito. Isipin mo ganun, kasapit mo siya kung nagawa natin. Pero ngayon mga kabataan yun, ako po, ang hirap. Kailangan mo pa sundin mo pa ng sa sakya para kung pasima. Isipin mo yung level, ang tayo. Kaya sabi ko, Lord, blessing kasi sa Panginoon, pasto namin, hindi kami sinusunto. Puso kami pumunta sa simbahan. Kasi alam mo kapatid, kapag ikaw ay mag-ibig sa Panginoon, puso kang pupunta, at ikaw lang mag-isa, hindi mo na kailangan, ay sasama mo sa simbahan, tara sama, sabi ako sa iyo, mag-isa ka, pumunta ka. Kasi tinuturuan tayo kapatid ng Panginoon, matulog tayo sa ating buhay. Dapat hindi ka sinusunto, tagal na ito mga Kristiyan, susundutin ka pa. Diba? Hindi, sabi rito sa ating conclusion. Sabi, we really need to store teamwork to satisfy God in His teamwork to the church. Sabi ko, lahat pala tayo ng miyembro ay may katatagal sa ating samahan ito. Nagiging maganda ang ating simbahan mga kapatid. Pang-puso natin tatlong ito, si Pide, si Priscilla Aquila, at si Mary. Mula sa puso po natin yung 4 na taong mission po. Maganda magiging resulta ng ating simbahan. Huwag po natin mag-iisip, pag-iisip natin. Dapat maging masubat yung mga miyembro, umuunti na lang.
Siguro ba, iba sa atin matutuwa pa. Sa bakas, umunti na kami. Ako po, yamin tayo dyan. Something yung kapatid kapag ang miyembro na ito, umunti na. Dapat mag-pray sa Panginoon. Lord, ibalik mo natin ang iili sa gawain ng Diyos. Magsulbitin ulit kami. Magkaroon kami ng Bible study. Kaya sa Panginoon, simulan na yung slide gano'n. At bagay, kung marunong yung Bible study, sa mga gano'n kami. How much time mo yung people, dapat gamitin tayo ng Panginoon. Dapat gamitin tayo. Sabihin natin at busy kayo sa school. Bigyan niyo ng onting time ang visitation nyo. Onting time na isang oras lang naman, hindi sa inyo ng leader, hindi nyo kaya ibigay. Pero kapatid sa mga party-party, kahit umabot ka ng umaga, okay lang. Kaya sa visitation, ayaw pa. Nakakalungkot kapatid kapag ang puso natin gano'n sa Panginoon. Hindi tayo lalabang kapatid. Kaya nga sinasabi ko kapatid, kapag church natin umuunti na, danger na po yung kapatid. Kaya tayo gawin natin kapag sa gawain ng Diyos kapatid. Kaya sinasabi rito, yung Apostle Paul is continue po tayo din sa Panginoon. Kaya kami nakakabasa ng testimony ko kanina. Sikong 15 years, hindi na galit. Kaya sabi, up and down. Pero pinipili pa rin natin kapatid palooban na pang sa ating buhay. Ilang mga titis gawa ng Diyos. Diba, mas naman kapatid na nagbinti sa Panginoon hanggang nabubuhay pa tayo, hanggang tilakas pa. Pero kapag tayo nagiging easy lang, nilakas mo, ginagamit mo ng kabuluhan, ako po, dapat tilakas natin binibigyan natin sa Panginoon. Kaya nga sabi rito, kapatid sa ating lesson kapatid na ating devotion, kayahin po natin apat na ito, na lagi na minasyon at puso na lagi na kasama. Kaya tayo po kapatid sa atin, dapat samahan natin pastor natin sa jogging na. Sa simbahan ko. Huwag natin kapatid, huwag natin i-burden. Dapat tayo nagpapasan din tayo ng ministry kapatid. Dapat tayo nagpakamunti tayo ng burden. Pasalamat mo ganyan lalo natin dito sa ganito. Dapat meron tayo gano'n. Kasi kung lahat kapatid, ang ganda, kaya masasabi ko, ang ganda na tayo ng pastor natin. Kaya kasi hindi natin gusto yun, dapat gustuin natin. Tayo ng pastor yun eh. Kasi siya nakakaalam. Kahit tayo minsan nakakasama sa gusto natin, naano niyo wala tayo magagawa, sundin natin. Sundin natin kalooban ng pastor natin kapatid. Diba? Kaya sa gabi sa gabi ko, kaya po yung ano natin ngayon yung isa na kasagdili. Salamat sa magandang bahagi ng salita ng Diyos na naging sa atin. Iapin natin yan yung mga pinag-aaralan din namin ngayon. Kaya napakahirap yan sa Kristiyan maging matatag tayo, maging faithful sa gawain ng Panginoon. Kaya naging continuous lang bakit ano nangyari. Okay? So ngayon ay manalangin tayo sa bawat grupo. Manalangin po sa faith. Okay? So magsitay-tay lahat tayo manalangin. Kaya tayong karantahan. So hindi natin si Brother Murray para sa ating pagtatapos. Ready, steer.
araw-araw, lalo pa rin sa mga ministry na yung mas magiging tutulad ng mga anak ito. Salamat ako sa pagkakas niyo sa Pilipinas na sa Central Government, ang training ng mga kabukiran, ng ating siya sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa mga kapapasok ng mga ngayon kami sila pag ibasok dito sa mga karagdagan pang pagpilihan pang tamang na magkatagulat ka ng maging magandang ako. Salamat sa ating Diyos sa bigay ng ating Panginoon sa Amen.